Puri ng Panginoon, isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. At this is Pastor Jude Cortez at ito po from San Pablo City, Laguna. At ito po ang ating regular na Bible study every Tuesday and Friday, 7:30 to 9 o'clock. Minsan nalilito sila pagkagali po tayo sa labas. No? Pero anyways, tuloy-tuloy po ito ating Bible study. Nagsimula nung panahon pa ng pandemic. Ako lang ay nalulukot pag nakikita ko na wala na yung mga kakontemporary, mga kasabayan na nag-live stream, mga pastor. No? Sana ituloy din nila para mas malayo yung abot ng ating gospel, no? For the glory of the name of Jesus. Okay, so purihin ang Panginoon. Let's pray po, mga minamahal. Heavenly Father, once again, we come before your presence in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And we ask you, Father God, to anoint us once again with the spirit of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang malalim na bagay na nagmumula sa iyo at maging sensitive, receptive ang aming mga spiritual ears sa pakikinig sa salita ng Holy Spirit by using your words, Lord. Maraming po salamat sa gabi ito. Dalangin ko po na maging magaan ang pag-aaral namin ng salita na maintindihan pati na mga beginners, maintindihan, Panginoon, ang kayamanan, ang lalim, haba, luwang, at kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Ito po ay maging rema sa aming puso at magbunga ng malaking pananampalataya for the glory of the name of Jesus. As we serve you, Lord, faithfully for your glory, the name of the Lord Jesus Christ, the name which is above every name, that in the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Yahweh, Jesus Christ is God, the only Savior of the world. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, puri ng Panginoon, ang salita po ng Diyos may kapangyarihan, ano? At hindi pwedeng talunin o pangibabawan ni Satanas sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay anointed word of God na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanyang katawan, sa church, sa makatibagay sa ating mga mananampalataya. Okay, so under po ng ating mahabang pag-aaral about spiritual warfare and deliverance, ito po, natapos natin yung mahabang topic natin na series, ano, yung our spiritual weapons for spiritual warfare. At ngayon, dahil spiritual warfare pa rin po ito naman tatalakayin natin ang tatlong mahalagang bagay na sinasabi sa Revelation chapter 12. Verse 11. At ito po ay patungkol sa patuloy nating pagtatagumpay laban sa pamunuan ng kadiliman. And again, atin pong i-quote yung Ephesians chapter 6 verse 12. Mababasa po natin sa ating Biblia na sinasabi, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places." So, meron tayong apat na mga kalaban, iba-ibang klaseng demon spirits o possible na yung iba rito ay fallen angels din, ano? Kung ano na sila, ito ay kalaban natin. Ito po ang hukbo ni Satanas. Principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirits in high places. Apat po yan, ano? So, may kalaban tayo sa ground level, warfare, meron din tinatawag na occult level, spiritual warfare, no? Grupo naman ng mga demonyo na siyang kumakasi, no? Pumuposes sa mga ahente nila, sa mga mangkukulam, at practitioners ng occultism, at meron din namang spiritual warfare in heavenly places. Kasi meron daw wicked spirits in high places. Meron silang Air Force. At kung meron silang Air Force, meron din tayong Air Force. Ang mga angels of the Lord na pinadala sa atin, Panginoon, sila ay, kumbaga sa military, mga Air Force. Ano?
mga special forces. So, purihin ang Panginoon, kaya tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let's dive into our topic. Basahin natin yan ang ating mismong pag-uusapan ng talata na matatagpuan sa Revelation chapter 12 verse 11. Ito ay from NASB Bible translation. Ito po siya sabi, and they overcame him. Sino yung napagtagumpayan na him na yon? Walang iba kundi si Satanas. No? For they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even when faced with death. So mga kapatid, yan po ang sinabi sa sa NASB. Tingnan nga natin sa magaang na salin, sa modern translation na thought for thought. Sa NLT, marami may favorite sa NLT kasi magaang lang yan, maintindihan. Naalala ko yung Bible na binigay kay Ozzy Osbourne, na malapit na mamatay. Have you read the Bible? Oh, I couldn't understand the Bible. The language is Old English. Kaya yung man of God, yung isang evangelist ay nahipo na bigyan siya ng Bible at pinalagyan pa niya ng pangalan, yung magandang Bible. Yung pala ang translation na yun ay NLT. Ay maintindihan mabuti niya. At pamula nung nahawakan ni Ozzy Osbourne, yung tinagurian sa rock music na The Prince of Darkness. Pamula nung nahawakan yung Bible, tuwan-tuwa siya. Mag-isa pagtulog, katabi niya yung Bible. At kahit siya sa pumunta, gusto niya, hawak niya yung Bible. Minsan nandun siya sa isang convention, naiwan niya yung Bible niya doon sa lugar na pinagtaguan. Pilit niyang pinakuha sa anak niya. At sabi niya, I cannot go without that Bible. Sana naman siya ay ligtas. Kahit siya ay naging ahente ni Satanas sa pamumuhay, sa kasalanan, at tinagurian siya ng mga tao, at mag-isa sinabi niya, ang kanyang theatrical punchline he is the Prince of Darkness. Para si Dracula. Si Ozzy Osbourne, kinuha na ng Panginoon, at nawa, nasa heaven siya. At bago siya mamatay, ay talagang pinagmamalaki niya yung Bible. Hindi natin nabalitaan na kinonfess niya, tinanggap niya si Jesus, pero yung the way na pahalagahan niya ang Biblia ay malamang siya po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. At nawa, sana, when we get to heaven, makita natin siya. Hindi na the Prince of Darkness, kundi the Prince of Light. Alam nyo, ang tao kasi, kahit napaka makasalanan mo pa, in the end of your life, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, with a humble heart, to believe and to receive Him, ay hindi ka tatanggihan ng Panginoon. God will welcome you to His kingdom. Jesus will receive you to His kingdom. And you will live forever with Christ sa buong eternity. At sa eternity, itong ating katawan, sa buhay na walang hanggan, papalitan ng Panginoon. Yung katawan na hindi tumatanda, hindi nasisira, hindi namamatay. Napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya tayo ay tiis-tiis sa mga battles of life, sa pakikipagbaka natin. We have the three enemies. The devil, the world system, the sinful system of the world, and yourself. Kalaban mo. Ang pinakamahirap pong kalaban yung sarili natin. Yung ego, yung pride, kailangan alisin. Si Satanas, madaling kalaban, talunan na nga yan. Colossians chapter 2, verse 15. Imagine, sinabi doon na nung si Jesus na buhay na maguli, tinalo niya si Satanas sa isang legal na labanan. He defeated the enemies at sinamsaman niya ng weapons at iniwan niya sa hayag na kahihiyan. Totally 100% defeated.
Kaya yung nagmamalaki, nagmamataas at gumagawa ng kaguluhan sa mundo na si Satanas, maikli na lang ang kanyang time, ang kanyang panahon sa mundo. And siya, pagdating ng Great White Throne Judgment, he will be thrown into the lake of fire kasama ang kanyang hukbo. At lahat ng unbelievers, those who rejected Jesus Christ to be their Lord God Savior, will be thrown together with the devil sa lake of fire. At salamat sa inyo, salamat sa ating mga kapatid. Pinakamahalagang sandali sa atin, mga kapatid, ay yung ating pong panahon na nasa presence tayo ng Panginoon during our prayer time, during our study time, Bible study time. At yan ang pinakamalaga. Yun po. So, purihin ang Diyos. So, sa labanan, meron tayo, binigyan na tayo ng Panginoon assurance for victory. We are destined to reign. We are destined to conquer the enemies and to be with God forever. We are champions of faith. Okay. So, ayun po ating pag-uusapan sa panahon natin ngayon. Ang daming problema, ang daming kalaban, ang problems, ginagamit ni Satanas, to destroy our faith. Ginagamit niya mga kahirapan ng buhay, poverty, ginagamit niya mga sakit, karamdaman, ginagamit niya sitwasyon, ginagamit din niya ang kapwa mahal natin sa buhay, mga kapatid sa panampalataya. Minsan, ginagamit ng kaaway, nagkakaroon tisuran, nagkakaroon division, nagkakaroon away-away, misunderstanding, to destroy our faith, to destroy our loyalty and faithfulness sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya huwag niyong papansinin lahat ng yan. Ikutin tayo ni Satanas, hindi tayo uto-uto para maniwala sa kanya. Nananalo lang siya kapag tinatanggap natin yung deception, yung daya na kanyang binubulong, kanyang pinapakita. Siya ang father of lies, siya ang deceiver sa mundong ito. Okay. So, ang sabi dito, and they overcame him, napagtagumpayan nila. Sino yung silang yon? They overcame him. Sino yung sila? The Christians, the body of Christ, the church. Tayo po yung they na tinutukoy dito. Sino yung napagtagumpayan doon natin? Yung salitang him. Walang iba kundi si Satan. Si Satanas. Siya yung napagtagumpayan daw. Okay. So, itong senaryong ito, Revelation chapter 12, mga kapatid, pag pinag-aralan natin ang buong book of Revelation, ito po ay, patungkol ito sa end time, sa last days, kung ating iisa-isahin yan, minsan siguro pag-aralan natin, pero mahabang series yan. Bawat chapter, mayroong mga panahon po yan, bigyan ko kayo ng idea lang, from chapter 1 to chapter 3 is church age. Panahon ng church. Nandun 7 churches, tipo ng iba-ibang klaseng churches ngayon. May malamig, may mainit, may mahininga. Merong mayaman, pero compromiser, etc. So, church age from chapter 1 to chapter 3 ay church age. Panahon natin yun. From chapter 4 and chapter 5, ang scenario ay sa heaven. Ibig sabihin, ang church na rapture na. At that time, na rapture na. Kinuha ng Panginoon, dinala sa langit. Para Para iiwas ang church sa darating na kaguluhan, kagutuman, at digmaan, at great tribulation na darating sa mundo. During that time. At hindi tayo kasali. Yun ang maganda. Hindi tayo kasali kasi chapter 4 and chapter 5 nasa langit na tayo. Chapter 6 hanggang chapter 19 ay tribulation sa mundo. Doon tayo iiwas ng Panginoon. Kung paano iniligtas ang Panginoon si Noah sa baha, ng judgment ng Diyos sa mundo, ay ganun tayo iiwas. Kung paano iniwas ng Panginoon si Lot at ang kanyang pamilya noong pinasabog, noong sinunog, winasak ng Diyos sa Sodom Gomorrah, ganun din tayo iiwas doon sa mga kaguluhan na yan. Kung paanong iniligtas ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa panahon ng
troubles, kaguluhan at kagunawan. Ganun din ang gagawin sa atin ng Panginoon. No? Kaya we will be caught off in the air para doon muna tayo for 7 years. Dahil 7 years ang tribulation sa mundo, no? And great tribulation. Naku, nakakilakilabot yan. Yan ang panahon na kung merong kakilakilabot sa panahon ng mundo, yan po yung kapanahon na at yan, lalabas sa kalagitnaan si Antichrist. Ano? Okay, so wala na tayo. Kaya malakas ang loob, lalabas, wala na tayo. Okay, that is from chapter 6 to chapter 19. And chapter 20 hanggang 22, ano, dyan natatalian si Satanas. Dyan na yung Great White Throne Judgment. Itatapos si Satanas at ang mga demonyo at ang mga kalaban at ang mga suwail at ang mga unbelievers doon sa lake of fire para doon parusahan magpakailanman. So, sa ending, nandoon yung chapter 22, nandoon yung pagdating ng pagbabago ng lahat ng bagay, new heavens and new earth, etc. Tapos na. Forever kasama tayong Panginoon. Kalain nyo na i-preach natin, pag-aral natin sa loob ng ilang sandali ang Book of Revelation. Ngayon, itong chapter 12, ito yung panahon ito ng, ng tribulation. So, sinasabi dito, during those time ng tribulation, kahit yung mga maiiwan dito sa lupa, meron ding mga Kristiyano at mga magiging converts sa pagiging Kristiyano na maiiwan sa lupa. Dadami pa rin mga Kristiyano. Kaya lang ang hirap mabuhay na pagiging Kristiyano sa panahon na ng tribulation. You have to fight the good fight of faith. Talagang totohanan yun. Hindi kagaya paglilingkod ngayon ng mga Kristiyano na palamig-lamig, pag-gadget, sa panahon na yun, wala na. Mahirap maging Kristiyano sa panahon na yun, pugot ulo na. Babalik yung pugot ulo, no? Pero itong grupo ng mga manampalatayang ito, sinasabi sa verse 11, Revelation chapter 12, na napagtagumpayan nila yung labanan. They overcame the devil, no? Napagtagumpayan nila ang diablo at ang hukbo ng diablo, no? Anong ginawa nila? So, kung ito'y mangyayari sa future, alam nyo, hindi lang ito mangyayari sa future. Nangyayari na ito ngayon. Itong battle na ito against the devil and his army. At tayo ay lumalaban. Whether you like it or not, you are a soldier of Christ. You have to fight the good fight of faith. Dahil sinabi ko sa inyo, isa sa mga old meaning, one of the oldest meaning ng salitang Christians, no? From two words, Christos plus Ianos. Christos, Ianos. Christos, Christ. Ianos means soldiers or servants of Christ. Kaya Kristiyanos, mga sundalo ni Kristo or mga lingkod o mga servant of Christ. Okay, yun ang meaning ng Christians. Kaya tayo, servants of Jesus Christ, servants of His love, and soldiers of Christ. Okay. Now, ito, nagaganap na ngayon, itong labanan na ito. At ngayon pa lang, meron na tayong assurance for victory against the devil. Basta ito lang ang pattern na susundan natin. Itong ginawa ng mga manampalataya sa verse 11. Ano yun? Ito. And they overcame the devil because of, number 1, the blood of the Lamb. Meaning, the blood of Jesus Christ. So, yan ang ginamit. Yan ang kanilang unang ini-apply, the blood of the Lamb. Mamaya, paliwanag pa natin. Number 2, and because of the word of their testimony. Paliliwanag natin mamaya. And number 3, they did not love their life even when faced with death. Yan ang pag-uusapan natin. May tatlong bagay na dapat nating isagawa para magkaroon tayo ng assurance of victory sa lahat ng pakikipagbaka natin. So, kinuha natin itong text na ito. Ito ay mangyayari in the future, no, during tribulation, pero pinapakita ng Diyos na we can apply these principles right now to obtain victory in every battle of life. Okay? Now, number 1,
para tayo ay ma-experience natin ang victory sa pakikipagbaka, no? Ulitin ko, ang kalaban po natin ay si Satanas at ang mga demonyo at mga fallen angels. Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi raw tayong mga tao magkakaaway. Naggigera ngayon ang, imagine, brothers sila nun eh. Russia at saka Ukraine, magkaka-brothers yan. Isang lahi yan. Pero ngayon, nagbabanatan, nag-aaway. No? Akala ni Putin ng Russia ganun kadali at gusto niya maibalik ang Ukraine. No? Kasi nung na-dissolve na yung Soviet Union yan Ukraine yan, pahiwalay na. Gusto niyang bawiin, gusto ni Putin gumawa ng record sa history na nabawi niya yung Ukraine. Kaso hindi ganun kadali at in fact, natatalo pa kayo ng Russia. No? Natatalo ang tinaguri ang world power hindi naman pala world power. Natatalo na nga, Ukraine lang, hindi pa sila umubra. Ngayon, naubos ng kanilang mga weapons, mga tangke, mga aeroplano, libo-libo na ubos na nila. Pati mga sundalo, libo-libo na rin namatay. Kaya nag-hire sila ng mga sundalo, binabayaran nila ang North Korea, communist North Korea, at nagpapadala ng sundalo, ang North Korea rin nagpapakain, nagsusupply ng weapon doon sa mga sundalo nila. At mas nakakatipid pa kasi pagka namatay ng sundalo si Putin, yung mga benefits ng mga mamamayang naging sundalo niya, babayaran nila malaki. Dito nakakatipid pa siya. Pag namatay, walang gano'ng sagot dahil hinar lang niya. Imagine, hindi mo isip na ganun akala niya, ganun kasimple. Kaya nanalo Ukraine supported ng Amerika at ng NATO. So, purihin ang Panginoon. At purihin ang Diyos ng Israel din. At ganun din ang Iran. Wala na ring magawa. So, purihin ang Panginoon. Kaya lang may maraming fake news ngayon sa YouTube at sa Facebook. Ito naman mga tao na ito na kahit magsinungaling, wala silang pakialam. Basta gawa sila ng istorya na hindi totoo, para makatch ang attention ng tao at mag-viral yung kanilang pinost na sa YouTube na false fake news, no? So, wag tayo maniniwala sa mapanood natin sa YouTube o sa Facebook. Atin munang i-discern, titingnan, sisiyasatin natin. Okay, back to our topic. So, magulo ang mundo, So, lahat ng digmaan niyan involve ang dyablo. Alam nyo, kapag ka gumugulo sa mundo, sa planet Earth, sa mundo natin, nagkakaroon digmaan. That means, nagkakaroon din ng digmaan kasabay yan. Digmaan sa spirit world. No? Digmaan sa spirit world. Pagka gumugulo dito sa lupa, ibig sabihin, may gulo rin sa spirit world. May labanan din. Angels of the Lord against the angels of the devil. Naglalabanan po yan. No? Okay. So, number one, pag panahon ng pakikipagbaka, sa ano bang labanan natin? Ulitin ko, gagamitin ni Satanas, mga problema sa mundo. Even gagamitin ni Satanas, pati best friend mo. Okay, gagamitin ni Satanas yung kahirapan ng buhay. O gagamitin ni Satanas ang mga sakit karamdaman. Gagamitin ni Satanas na paikutin ang sitwasyon. Problema dito, problema doon. Temptation dito, temptation doon. So, yan ang labanan. So, ngayon, ito yung titingnan natin ang lahat ng sitwasyon na ang kalaban natin hindi tao. Ang kalaban natin, si Satanas na nagpapaikot, nagdi-deceive, na akala natin kapwa tao, kapwa kapatid, kapwa kababayan natin ang kalaban natin. Hindi po. Si Satanas ang gumagawa ng lahat ng kaguluhan niya. So, pag tayo ay nakasalang sa pakikipagbaka, sa battle of life, meron tatlong bagay tayong dapat gawin. Number one din, ginagamit ni Satanas, persecution. Sufferings. Alam niyo yung sufferings na sinasabi? Persecution. Yung biblical sufferings. So number one, we have to apply the blood of the Lamb. The blood of Jesus. Bakit? Kasi ito yung tagumpay ng mga Kristiyano, ang dugo ng Panginoong Hesukristo.
Without the blood of Jesus, without the shedding of the blood of Jesus on the cross, wala po sana tayong victory. Ang ating victory, natamo natin, when Jesus died on the cross, then, namatay siya after 3 days and 3 nights, muli siya nabuhay, He rose from the dead and umakyat sa langit. He ascended to heaven at umupo sa kanan ng Ama para maghari magpakailanman. No? Natanggap niya ang victory nung siya'y nabuhay na maguli at umupo ngayon sa paghari sa kanan ng Ama, preparing para sa future natin na makakasama tayo to reign with Him forever. Okay. So Jesus Christ, literal, nasa heaven katabi ng Ama on His throne. At sabi nga ni Jesus sa Revelation chapter 3 verse 21, ang sino man magpatuloy hanggang wakas, no? Ay bibigyan ko ng pagkakataon, umupo katabi ko sa aking trono. Wow! Ano? So, purihin ang Panginoon. Alam nyo ba, spiritually speaking, and positionally, ang kalagayan po natin, we are already seated together with Christ in heavenly places. Nandun nga sa Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. Nandun na yung posisyon natin, nakaupo tayo kasama ni Kristo. Pero, sa darating na panahon, pag tayo umakyat na sa langit, ibang usapan pa rin yun. Literal, makikita natin ang sarili natin, nasa uupo tayo sa throne ng Jesus, katabi siya. Paano tayo magkakasya sa throne? Ang dami-dami natin kasi. Huwag mo na intindihin nyo, with God, all things are possible. Okay? Now, so, habang may labanan, may pakikipagbakat tayo, ano ang dapat natin gawin? Number 1, we must consider and apply the blood of the Lord Jesus Christ. Number 2, yung sinasabing nagtagumpay sila because of the word of their testimony. Okay? Huwag niyo kalimutan, word of their testimony. And number 3, they did not love their life even when faced with death. Okay, yan po yung ating pag-uusapan. Alright. Now, patungkol po sa dugo ni Jesus, alam nyo, kung hindi nagbubo ng dugo si Jesus, wala tayong salvation. Bakit? Para saan yung dugong yon? For our redemption. Alam nyo, ayon sa Acts chapter 20, verse 28, no? Alam nyo tayo, manampalataya, binubuo tayo, tayong lahat, united together, we are being called as the body of Christ, or the church, okay? And Jesus Christ is the head of the body, Colossians 1:18. Now, ang sabi sinsay muna tayo dito sa Acts, no? Ito sabi, no? Sabi sa mga pastor, pinapaalagaan ang mga tupa niya o ang church, ang kawan ng Panginoon. So, ang body of Christ, yan ang church, yan ang mga tupa ng Panginoon, yan ang kawan ng Panginoon, yan ang flock of God. Ito, sabi sa verse 28 ng Acts 20, be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Sa NLT, so guard yourselves and God's people. Ingatan nyo, bantayan nyo inyong sarili, bantayan nyo ang iglesia ng Diyos o ang church ng Panginoon. Ang mga mananampalataya, ang mga tupa ng Panginoon, bantayan nyo, alagaan nyo, sabi ng Panginoon sa mga leaders ng church. No? Feed and shepherd God's flock, His church. Sino may-ari? Sino may-ari ng church? Ang Diyos mismo, His church. Purchased with His own blood na binayaran. Tinubos, binayaran ng Diyos ng sarili niyang dugo. Ang sabi sa John chapter 4 verse 23-24, God is Spirit. So kung Spirit ang Diyos, how come nagkaroon siya ng dugo? Napakadali po sagutin. Nagkaroon ng dugo ang Diyos na Espiritu nung siya'y nagkatawang tao. And His name is, alam niyo na, Jesus. He is God who became a man. No? He is the Word of God, and the Word of God is God, and God forever. No? Kahit anong mangyari, hindi maalis sa kanyang pagka-Diyos, yun siya. He is the Alpha and Omega. He is the Creator of all things. God talaga.
At John chapter 1 verse 14, and God, the Word of God, Jesus, became a human being. At doon nagkaroon siya ng flesh and blood body na kagaya natin. Ang pagkakaiba, ang dugo ni Jesus ay hindi contaminated ng kasalanan ni Adam. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus hindi siya dumaan na ipinanganak naging tao through the sperm and egg cells of his parents. Hindi sa ganung paraan. Hindi sa natural way. No? Kundi sa paraan ng Diyos through the Holy Spirit. Kaya sabi ni Angel Gabriel kay Mary, magdadalang tao ka, manganganak ka ng batang lalaki, and his name will be, you will call his name Jesus. Okay. Sabi ni Mary, paano mangyari? Engaged pala ako to be married sa aking boyfriend, si Joseph. Ano? Batang-bata rin, siguro mga 16, 18 years old na si Mary at that time. Ano? Sabi ni Angel Gabriel, lilim-limang ka ng Holy Spirit. Lilim-limang ka ng Holy Spirit. Nung naintindihan ni Mary, alam ko na ganun pa yun. Mangyari sa akin ang ayon sa iyo sinabi. Tinanggap niya. And immediately that seed, the Word of God na dala-dala ni Angel Gabriel was the seed of God. And that seed became the Lord Jesus Christ. He became a fetus, embryo. He became a human being inside the womb of Mary. See? Bakit hindi sa pamagitan ng blood ng tao, ng sperm and egg cells of his parents? Bakit hindi? Sapagkat makokontaminate ang dugo ni Jesus. Mamanahin niya ang dugo ng kanyang ina at ng kanyang ama. Si Joseph at si Mary may dugo na galing din kay Adam. Kagaya ng dugo natin, lahat tayo makasalanan because we inherited the blood of Adam. We inherited his sinful nature. Contaminated tayong lahat except the Lord Jesus Christ. Siya ang kaisa-isahang tunay na tao na hindi contaminated ng kasalanan ni Adam. Wala siyang fallen nature, wala siyang satanic, Adamic fallen nature, wala rin siyang dugo ni Adam. Okay? Wala siyang sinful blood. Kaya yung kanyang dugo ay unique, kakaiba sa lahat ng dugo, hanggang ngayon walang kagaya. It is sacred, holy, and came from heaven na pwedeng ipambayad sa kasalanan ng buong mundo. At pag nabayaran ng kasalanan ng buong mundo through His death on the cross, by pouring out His blood as payment to purchase us, to redeem us through His blood. At lahat ng sasampalataya at lalapit kay Jesus at tatanggapin siya maging Panginoon Diyos at tagapagligtas niya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magiging anak siya ng Diyos. He will be born again, born from above at magiging anak ng Diyos, kapamilya ng Diyos. At mabubuhay siyang kasama ng Panginoong Hesus forever and ever sa walang katapusang buhay. Tayo yun, ikaw yun, ako yun. Kaya sabi dito, bantayan nyo, ang church na siyang binili ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Sino yung bumili na yun? Si Jesus, God, who became a human being, over which the Holy Spirit has appointed you as elders. Kaya may pananagutan mga pastor, mga elders, mga leaders, aalagaan natin ang church sa Panginoon. Okay. So yan ang dugo ni Jesus. Number one, ang purpose ng dugo ni Jesus, pinambayad para sa ating mga kasalanan. Number two, para panlinis sa ating mga karumihan at kasalanan pag tayo natapilok, pag tayo nagkasala. Sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 7 and verse 9, pag tayo nagkasala, i-confess lang natin sa Panginoon. And truly, the blood of Jesus will cleanse us from all our sins. 1 John chapter 1, verse 7 and verse 9. May kapangyarihan, dugo ni Jesus, nalinisin tayo sa lahat ng ating karumihan, just in case magkasala tayo. Ayaw na natin ang kasalanan, pero minsan nagkakasala pa rin. Pero sapat ang dugo ni Jesus to cleanse us from all those sins. Okay? Number 3, ang purpose or blessing ng dugo ni Jesus is para magkaroon tayo ng access sa Diyos.
No, Hebrews chapter 4, verse 14 and 16, sabi dito, Hebrews chapter 4, verse 14 and 16. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let's hold firmly to our confession. Wag daw tayong, wag tayong manghihinawa. Panghawakan natin yung confession of faith natin. Wag tayong uurong sa labanan. Meron tayong tagapamagitan between God and us, the church. Sa pagitan natin ng Diyos at tayo, may tagapamagitan at yan ang ating high priest, si Jesus Christ. Kaya panghawakan daw natin yung confession of faith natin. No? At sabi sa verse 16, therefore let's approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace for help at the time of our need. Meron, through the blood of Jesus, meron ngayon tayong access to God's presence anytime, any place, anywhere. Alam nyo, napakalayo ng heaven eh. May 3 levels po ang heaven. First level, yung atmospheric heaven. Kinaruroon na ng clouds, nilipan na ng aeroplano, ng mga ibon, atmospheric heaven. Pag lumampas pa dyan, napakataas na, yun yung galaxy. At ang third heaven na kinaroon na ng God the Father, nandoon si Jesus, ako po, katabi God the Father, nandoon ang mga angels worshiping the Lord. Third heaven. Ang layo, pinakamalayong heaven. Pero, umikit ka lang. And, call upon the name of Jesus. Jesus, tulungan mo po ako. Immediately, we're in the presence of God. Nasa third heaven. Nakakapasok tayo doon sa most holy place sa third heaven. No? Immediately, high-tech. No? Kahit sa daling ito, Lord, salamat po, we are in your presence right now in heavenly realm. Nandito na tayo ngayon. In the presence of the Father right now. See? Kahit ang layo, we're in the presence of God. At by the grace of God, pag tayo tumawag sa Panginoon, bibiyayaan tayo ng tugon ng Panginoon. To meet our needs, to rescue us, to heal us, to protect us, ano man kailangan natin. No? Nandun ang mercy seat of God available lagi pag tayo lumapit sa Panginoon when we pray. Imagine, layo ng kinaroon ng Diyos, pero through prayer, immediately, nandun tayo sa presence ng Panginoon. Okay, so naging available yung access natin sa Diyos through the blood of Jesus. And number 4, na purpose of the blood of Jesus, blessed blood of Jesus, is for our victory. Yes, na through the blood of Jesus, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57, through Christ, binigyan tayo ng pagtatagumpay sa buhay nito at sa buhay na darating. Alam niyo, sabi sa Romans chapter 5, verse 17, that we will reign with Christ in this life and in the life to come. We will reign forever. No? So, purihin ng Panginoon. Kung ikaw ay maghahari, may trono, no, meron tayong kingdom. Okay. So, yan po yung 4 na dahilan, no, ng dugo ng Panginoong Hesus for our redemption. Number 2, for the forgiveness of our sins, to cleanse us from all our sins. Kapag tayo nagkakamali, yan, meron tayong parachute, to protect us. The blood of Jesus will always cleanse us. Pag nagipit tayo, nagkasal. Number 3 ay para tayo magkaroon ng access sa presence ng Diyos through the blood of Jesus. And number 4, so that we can receive victory in every battles of life. No? Through the blood of Jesus, we have victory. So, ganyang katindi po yung dugo ni Jesus. No? Ganyang katindi. At sa Exodus, remember, sa Exodus, sabi ng Panginoon, no? Kila Moses, sabihin mo sa aking bayan, sa mga Hebrew people, no? Na at midnight, dadaan ang anghel na pumapatay. Lahat ng pintuan ng bahay na hindi makikitaan ng dugo sa pinto, mamamatay yung panganay. Yes. Kaya, ang instruction ng Diyos, kumuha kayo ng kordero, tupa, at patayin, at ang dugo ay
i-brush doon sa pintuan. At midnight, daraan ang anghel na pumapatay at nandun din, dadaan din ang Panginoon, si Yahweh. Lahat ng pintuan walang dugo ay mamamatay ang panganay. Instructions sa mga Hebrew people sa Israel lang. Hindi alam ng mga Egyptian, kaya sabay-sabay na umiyak ang mga Egyptians noong panahon niya dahil namatay ang mga panganay nila. Panganay na anak, panganay na hayop, panganay na manok, lahat ng panganay namatay. No? So, yung dugo ni Jesus nagbigay ng protection doon sa household na ang bahay ay merong mark ng dugo ng hayop na pinatay. At yung dugo na yon ng tupa ay typology ng dugo ni Jesus that has power to protect us. See? So, yan ang number 5. No? Redemption, forgiveness, access sa presence ng Diyos, at victory. No? Victory, and number 5, protection. The blood of Jesus can cover, can protect us during spiritual warfare. Okay, ngayon, paano paggamit ng dugo ni Jesus? Napag-aralan natin mga nakaraang maikli lang, sasandaling natin. Ano? Magagamit natin dugo ni Jesus through our prayer time. Ano ba, nananalangin ka? Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, we're applying the blood of Jesus sa labanan na ito. Ina-apply po namin ang dugo ni Jesus sa eskwelahan ng aking anak. Ina-apply po namin ang dugo ni Jesus sa buong pamilya namin to protect us against the attacks of the enemies. No? Pray to God. Declare the blood of Jesus in the presence of God. Or lagi naman tayo sa presence ng Diyos, or by faith, during spiritual warfare, you can declare immediately the power of the blood of Jesus. Ba, nananalangin ka at merong spiritual warfare na, nandun ka, nakasalang ka na. In the name of the Lord Jesus Christ, I apply the blood of Jesus sa aming tahanan in the name of Jesus. I apply the blood of Jesus sa aking mga anak to protect them, cover them with your precious blood. I apply the blood of Jesus dito sa school ng aking anak. Ilayas yung pader, yung school. I apply the blood of Jesus sa school na ito. Abay, kailangan nyo kasi sa Amerika, ilan yung mga school na naparaning yung estudyante, yung mga adik na namamaril basta, di ba? Merong mga adik na estudyante basta namamaril, ilan yung napapatay. No? Sa church din, gano'n. Minsan pinapasok ng mga killer. Di ba? Meron na maril din sa loob ng church. Kaya sabi ng kaibigan ko, pastor sa New Jersey, kaya ako, pastor yun. Bumili ako ng, yung maliit na baril, yung senyorita, yung kasi laki lang ng palad, nasa bulsa ko yun pag nagpipreach ako. Kasi nandyan yung mga mahal ko sa buhay, pamilya ko, mga apo ko, nandyan. Ay, oo nga naman. Mamaya, biglang may luko-luko, may adik pumasok, biglang pagbabaril yung mga tao. At least, meron akong baril sa bulsa ko for self-defense. Oo nga naman, ano. Kaysa maubos kayo lahat, ano. So, we have to defend ourselves. Okay. So, just in case lang naman, no? Pero, we still have, I believe, we still have power in the name of Jesus. Okay, may nangyari ng ganyan eh. Ano, babaril siya eh. Sabi nung babarilin, hold up eh, pinasok ng bahay na eh. Babaril ka, akin na yung mga pera. Hindi, in the name of Jesus, ayaw pumutok yung baril. Ayaw pumutok yung baril. Ang dami kong patutupol dyan. Okay, so number 1, sabi doon sa binasa natin sa Revelation chapter 12, verse 11, yung mga mananampalataya at that time, ginamit nila yung dugo ni Jesus. No? Para magkaroon ng victory. So, this is how to use and to apply the blood of Jesus. You can declare the blood of Jesus. Okay? Number 2, sabi dito, because of the word of their testimony. Ano yung word of testimony? Alam nyo, ito yung personal witness or personal testimony na alam nyo po ba na every time we testify about the goodness of the Lord, yung ginawa ng Diyos sa ating buhay, merong nangyayari lalong tagumpay. The more we testify about our victory, the more we will receive more victory na sa lahat ng digma ang ma-encounter natin, spiritual battle. Okay?
So, huwag kayong magsasawa. I-testify nyo, ano bang ginawa sa inyo ng Panginoon? Ako'y naniniwala, araw-araw may ginagawa sa ating Panginoon. No? Naalala ko noon na uso pa yung mahabang service. Ako sa gabi, mahaba ang service. Ngayon, hindi na umubra yung mahabang service. No? Iba yung panahon noon. Kasi sa dami ng gadget ngayon, pati mga tao, tinatamad dumating sa church, no? Priority, gadget, naku po, winawarningan natin yung mga ganyan. Ayun, palatandaan ng pagiging lukewarm at hindi papasa sa Diyos ang lukewarm Christian. Yung inuuna ay iba. We must put Jesus first. Okay. So, naalala ko nung mahaba service sa umaga, mahaba service, church service sa gabi, Bible study. Uso yung mahabang testimony sa gabi, ano? So, puri ng Panginoon. So, may power pala yung pagtetestify, personal testimony, kung anong ginawa sa inyo ng Panginoon. Bilang pagpapasalamat sa Diyos, iyong sinasabi sa mga tao, yung papasasalamat mo, yung ginawa ng Diyos, nakutuwan-tuwa ang Panginoon. And there is power in those words. Every time na tayo mag-testify, kahit na i-testify nyo na, ulit-ulitin nyo i-testify, kahit sa iba't ibang mga tao, I tell you, lalong dadami ang victory at lalo kayong pagpapalain ng Panginoon. Okay. The devil cannot defeat a Christian na mahilig mag-testify about the goodness of the Lord, about the power of God, about sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. So, number one, yung word of testimony is personal witness or testimony. Number two, yung word of testimony ay ang purpose yan is to countering lies, no? Yung ating testimony of truth ay counterfeit po yan ng lies of the devil. So every time we testify about the goodness of the Lord, binabanatan natin ang kasinungalingan ni Satanas, ano? At ang mga demonyo at si Satanas ay nanghihina, nalulumo every time na atin pong sinasagi, binabanatan ang kasinungalingan nila by testifying about the truth of our God, about the truth of the goodness of the Lord. So, yung word of testimony ay, ano po yan, countering the lies of the devil. Okay. Number three, ang word of testimony ay prophetic declaration po. That every time we testify about the goodness of the Lord, yung ginawa niya, no? Tayo ay magtatagumpay palalo. At bukod doon, tinetestify natin yung gagawin pa ng Panginoon. No? Halimbawa, may sakit ka. Hindi ka pag gumagaling, pero tinetestify mo na, ako po'y pagagalingin ng Panginoon. At right now, I believe that I am already healed. Because Jesus on the cross healed me 2,000 years ago. In the name of the Lord Jesus Christ, by His wounds, I am already healed. Tinetestify mo in public na pinagaling ka na ng Diyos kahit hindi pa. Ako nagkaroon po ng neuropathy na halos hindi na ako makalakad. No? Hirap na ako na-experience ko yung buhay ng isang taong parang mamamatay na. Nagigising ako madaling araw. Minsan naawa sa sarili ko, pero ayoko maawa sa sarili ko. At sinasabi ko, in the presence of God, in the presence of the enemies, in the presence of the devil, I am already healed. By the wounds of Jesus, I was healed 2,000 years ago on the cross of Jesus, and by His wounds, I am healed forever. In Jesus' name. Tinetestify ko every time na ako'y mag-sermon sa pulpit, sinasabi ko mga kapatid, kahit ganito ako hindi makalakad, binibit-bit ako ng mga diakono sa pulpit para makarating sa pulpit. May tungkod na akong ginagamit, hirap pa ako lumakad. Kahit ganito ako, I believe with all my heart, pinagaling na ako ng Panginoon. Pinagaling ako ng Panginoon. Back to normal. Okay, so, yung hindi pa nangyayari, tinetestify mo na parang nangyari na. That is faith in action. Yes, yung hindi pa mangyayari, yung sinasampalatayan mo, yung gusto mong mangyari sa'yo, declare mo na.
This is prophetic declaration. Yung word of testimony means prophetic declaration. Ganyan po ang tinuro ng Diyos kay Abraham eh. Tingnan natin, nasa Romans, ano po yan? Romans chapter 4 verse 17. Na tinuruan ng Diyos si Abraham na lumakad sa pananampalataya. Alam nyo, dati sumasablay si Abraham, di ba? Remember na tuloy, pati yung si Agar, pinabuntisan ni Sarah, akala dumagagaling. May mga times na ganyan, mahina pa pala. Pero later on, na-develop ang faith nila at sa pagtuturo ng Panginoon to walk by faith. At ito sabi sa Romans chapter 4 verse 17, example ito, at ito rin po yung paraan ng Diyos kung paano ang Panginoon na siyang may-ari ng ating pananampalataya, kapag siya pala ay lumilikha, yung principle of faith ang ginagamit din niya. Diba? Remember, nung nilikha niya ang lahat ng bagay sa Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was without form. Then, suddenly, sabi na Panginoon, let there be light. God said, let there be light, and there was light. Let there be world, at naayos ang mundo. Let there be animal kingdom. Let there be, lahat ng sinabi ng Diyos ay God's faith in action. No? Nire-release niya ang kapangyarihan ng kanyang creative force through faith by declaring words. Kaya sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3 and Hebrews chapter 11 verse 3, nilikha ng Diyos lahat ng bagay by the power of His word. Sinasalita, may creative power, creative ability ang Panginoon to declare words, creative words, nagkakaroon ng creation. Yan ang tinuturo sa atin ng Diyos. Remember, sa Genesis chapter 1, verse 26-27, nilikha tayo ng Diyos na kalarawan, kawanis niya. So, meron tayong ability to declare word of blessing and to declare cursing words, pero sabi ng Panginoon, don't curse, but rather declare blessings. Pati kaaway, don't curse them, but rather bless them. There is power in our words. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. So, kasama sa power of our words, pag tayo nag-declare, kung ano dineclare, yun ang pangyayarihin ng Panginoon. Sa Numbers chapter 14, verse 28, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, sabi mo sa aking bayan, kung ano yung sinasalita nila sa aking pagdinig, yun ang papangyayarihin ko sa kanila. Ano ba sinasabi nila? Mamamatay kami, hindi kami makakapasok sa promised land. O, di namatay silang lahat. Kaya delikado, kung ano yung naririnig ng Diyos, iaalaw ng Diyos ang mangyari yun. So instead of sickness and disease, let's declare healing. Instead of poverty, let's declare blessings and prosperity from the Lord. At ito sabi sa Romans chapter 4, verse 17, as it is written, I have made you a father of many nations in the presence of Him whom He believed. That is God, who gives life to the dead and calls into being things that do not exist. No? Maganda po ito sa sa New King James, yung Old English. Na ang sabi, ito pala yung principle ng pananampalataya ng Panginoon na hindi pa nangyayari, sinasalita na at kinoconsider na waring nagkatotoo na. Kahit hindi pa nagkakatotoo, i-consider mo nagkatotoo na. Prophetic declaration. Hindi pa nangyayari, pero dinideclare mo na ito'y magkakatotoo. At yung sinabi dito, God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Tinatawag ng Diyos yung bagay na wala pa, na waring nandyan na. Waring nandyan na kahit wala pa. At yan ang faith na tinuturo sa atin ng Panginoon. Prophetic declaration. So, in the presence of all people, in the presence of God, in the presence of the enemies, in the presence of God's congregation, declare your victory. Testify about the goodness of the Lord. Declare your victory. And declare the blood of Jesus. Okay. Ano pa? Ang word of testimonies, kasama na rin dyan yung share the gospel. Preach the word of God. Kasi yan po yung word of testimony. Preaching the word, sharing the word of God, evangelizing people by sharing the word of God. That is the word of testimony. Now, number
ang tawag dito. Balik tayo sa ating text. Revelation chapter 12, verse 11. Ano yung panghuli? And they did not love their life even when faced with death. Ito yung number 3 na ating gagawin to receive victory. Ano yun? They did not love their life even when faced with death. Ano ibig sabihin? Yung commitment natin, radical commitment. Radical commitment. Hindi yung commitment, sige na nga, kinabukasan, parang hindi yata, ipabago-bago. Hindi. We need a radical commitment. Gusto yung Panginoon makita sa atin yung radical commitment. Yes. At ano ito radical commitment to? Hindi mo ibigin ng iyong buhay hanggang wakas. Ang pinakamalaga sa iyo, hindi yung buhay mo, ang Panginoon. Iibigin mo ang Diyos higit pa sa buhay mo. Ibigin mo ang Panginoong Hesus higit pa sa buhay mo. Ibigin mo siya higit pa sa iyong pamilya. Ibigin mo siya higit pa sa mga taong pinakamalaga sa iyo. Ibigin mo ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ng higit sa lahat. Putting Jesus first place in our heart. Yan ang radical commitment. And we will deny ourselves. Kung tawagin ay dying to yourself. Pinapatay natin ating lumang pagkatao by serving God, by serving Him faithfully, na siya ang number 1 sa atin. Siya yung gusto niya ang sinusunod natin, yung will niya, hindi yung personal will natin. Hindi yung comfort natin, hindi yung ambition natin, kundi yung, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang sinusunod natin. We must die to our old self. Kung tawagin self-denial. Okay? And number 2, ang radical commitment ay loyalty, faithfulness sa Diyos. Kung kay faithful sa Diyos, faithful ka rin sa ministry pinagkatiwala sa inang Panginoon. At kung faithful ka sa Diyos, faithful ka rin sa pinaglagyan sa iyo ng Diyos kung saan ka inilagay ng Panginoon. Huwag kang Kristiyanong palaka o palundag-lundag. No? Wala kang mararating. And you might lose your reward pagdating sa heaven. No? Sapagkat kung saan ka inilagay ng Panginoon, kung anong mandate mo, kung anong assignment mo, yun na gawin mo. Don't be the jack of all trades and master of none. You will lose your reward. So kung anong pinagagawa ng Panginoon, gawin mo ng buong puso mo. Mahalin mo yung pinagagawa ng Panginoon. And God will reward you for that. So that is loyalty, faithfulness. Yan ang radical commitment. At number 2, courage and faith. Magkaroon ka ng courage sa lahat ng labanan. No retreat, no surrender. The just shall live by faith. Maging matapang kaharapin ang lahat ng pakikipagbaka. No retreat, no surrender. Okay. Number 4, it is living according to the Word of God. Ipamumuhay mo ang salita ng Diyos. Yan po, radical commitment. Hindi yung gusto mo mangyari, kundi ano ba yung gusto ng Panginoon? Ano sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? Pag may sinabi ang Panginoon sa kanyang salita, na alisin niya, na you have to surrender those things before God. Pag siya ang Panginoon, gawin mo ito, anak, you have to obey. Yan, radical commitment. So, purihin ng Panginoon, ito po yung ating tatlong tinalakay na meron tayong assurance of victory. Pag ito ang ating i-apply, the blood of Jesus, the word of our testimony, and our radical commitment. God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa pag-aaral po namin ng iyong salita at pagpalain mo ang bawat isa. And those who are sick, let them be healed, for you send your word and heal them. Gumawa ka ng himala sa buhay ng bawat isa. With God, all things are possible to those who believe. Panginoon, maraming po salamat sa topic na ito. Once again, babangon kami sa panampalataya. We will apply the blood of Jesus sa lahat ng pakikipagbakang spiritual. We will testify about the goodness of the Lord. We will share your words, Panginoon, in season or our season. And Lord, ang aming buhay, inopen namin sa iyo. With this radical commitment, we will fight the good fight of faith. No retreat, no surrender. Thank you, Father God, for using us, Panginoon, at gamitin mo ang bawat isa to share the gospel, even to share this video. In Jesus' mighty name, be all the glory. Amen. So mga kapatid, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name.
God bless everyone.